episode of Duwena Family Vlogs. For today's video, samahan nyo akong magbalot ng libro. Siyempre, malapit ang pasukan. Kaya dapat naka-ready na lahat ng gamit ng ating mga ting-ting. At ito na nga, sisimulan ko na to. Sino sa inyo ang gumagamit itong ano yung tawag doon? Kumbaga, mga modern pambalot mula sa Shopee at Lazada. Yung dinidikit na lang. Ako kasi, ayoko yun. Gumagamit pa rin ako ng traditional plastic cover kasi feeling ko mas matibay kapag itong traditional plastic cover ang ginagamit ko. So, ano pa? Bukod sa plastic cover, ano pa nga bang aking ibang gagamitin? Gunting, cutter, tape, and tape dispenser, at syempre, etong mga printed name sections and t-shirts na ni Colette. So, without further ado, ano pang hinihintay? Simulan na yan! So, ang muna kong gagawin is ikakat ko muna itong mga names, printed names natin at ididikit ko sa mga libro. So, ayan na, kakat ko muna siya. So, natapos ko ng mag-cut ng mga pangalan, ng mga printed names ni Colette. Ang gagawin ko, ididikit ko na siya dito sa kanyang mga books. Hindi ko na muna kinat yung isang page kasi gagamitin ko naman to sa mga notebooks. So, eto, kung mag-start na ako, ididikit ko na siya sa mga books ni Colette. Ito lang yung medyo mahirap dito eh. Yung pagtatanggal ng sticker, kasi sticker yung ginamit ko. So, eto na. Eto na yung struggle para sa ating lahat. The struggle is real, and the real is the struggle. What? Ayun, natanggal ko na. Yay! Finally! Kabit ko siya dito sa Andres. Kabit ko siya. So, eto na yung magiging result ng pagdidikit ko siya sa box niya. Then, after ko idikit, iaano ko naman, magbabalot na ako ng mga books. So, timeline ulit tayo. Ay, hindi timeline. Time-lapse ulit tayo. Tanggalin na ang mga dapat tanggalin at simulan. So, eto ako, traditional na plastic cover pa rin yung ginagamit ko. Kahit medyo convenient daw gamitin yung ano eh. Although hindi ko pa siya natatry, pero pa mas convenient daw gamitin yung mga modern book cover yun, yung instant dikit. Hindi na kailangan ng scotch tape. Next time, susubukan ko yun. Baka sa notebook subukan ko, pero hindi ko pa sure. Parang hindi pa ako sold dun sa idea na ganun lang kabilis
cover ng libro. Parang dito pa rin ako sa traditional type ng traditional type ng pagbabalot. Kasi hindi pa ako ganun kabilib doon. Or baka hindi ko pa lang siya nasusubukan. Baka sa iba naman baka sa iba naman talaga nagwo-work yun. Pero kasi sa akin, I haven't tried it yet. So, hindi ko pa siya masasabi kung maganda siya. For the meantime, eto pa lang ako. Dito pa lang ako sa libro dito pa lang ako dun sa traditional plastic cover. Eto pa lang yung mga guarantee ko sa inyo na magandang gamitin. Kasi eto pa lang yung natatry ko. Kasi meron naman siyang tawag dito. Eto naman para sa akin ay convenient kasi unlike before din na ang lalaki ng sukat ng mga plastic cover. Eto kasi, kumbaga medyo convenient na rin gamitin kasi nga, nakasukat na siya sa height ng libro. So, ang gagawin mo, ikakat mo na lang para tatansyahin mo na lang para ma-cover mo yung libro. Sa height naman niya, dun sa taas naman ng libro, okay na siya So, medyo convenient na rin. Unlike before na talagang yung plastic cover ang lalaki tapos puputulin mo isa-isa. Start na ako balutin ko na to. What is it, anak? Kung maglalaro ka sa labas, magpaalam ka na sa sa mga kalaro mo online. Kasi yung mga kalaro niya online, iba din yung mga friends niya dito sa bahay. Kaya naghahalo-halo yung kanyang kagustuhan maglaro sa labas or maglaro online. Pero ako kasi, mas gusto kong naglalaro siya sa labas. Although, pag nasa labas, medyo meron siyang mga kalaro na hindi ko nakokontrol yung, syempre hindi ko naman kontrolado yung ibang bata. So, ang ginagawa ko na lang, sikulit na lang yung sinasabihan ko na huwag pupulutin yung mga natututunan or naririnig niya doon sa mga kalaro niya. Ganun naman tayo, ganun lang naman yung magagawa natin. I-guide natin yung sarili nating anak. Hindi natin kontrolado yung behavior at attitudes ng ibang bata sa labas. Pagkatapos kong balutin itong isang libro, magta-time-lapse na naman tayo para, syempre, namang panoorin nyo kung maghapon na nagbabalot ng books, di ba? Syempre, maboboring naman kayo. So, magta-time-lapse tayo. Wow! Ayan na, ayan na, ayan na. Yan na. Tapos, syempre, pagtapos kayo yan, di ba? Kakat natin siya dito kasi tutupin naman natin yung sa gilid. Ganun pa rin. Ganun same procedure. Yung pag inisip mo, parang ang bilis lang na tumakbo ng bakasyon. Hindi mo namamalayan tapos na yung bakasyon. Yung nangako ko, ako lang ba yung nangako sa sarili ko na marami akong gagawin? Marami akong liligpitin. Pero hindi ko naman siya nagawa kasi nga napakabilis lang ng oras. Hindi ko namalayan. Natenga rin pala yung mga dapat mong gawin. Siguro mas magagawa ko yan pag nasa school na si Colette. Kasi pag nasa school na,
Nababawasan yung asikasuhin ko. Tapos pumapasok ka sa office ngayon yung asawa ko. So, mas marami akong time kumilos sa bahay kasi mas masarap kumilos kapag mag-isa ka lang. Ako lang ba yung ganon? Mas magiging productive ako pag mag-isa lang ako sa bahay. Walang kumakausap sa akin, walang istorbo. Well, hindi naman syempre istorbo yung pamilya natin, pero ganun talaga. Mas masarap magtrabaho ng mag-isa ka lang. Wala ka iniintindi, sarili mo lang, pag napagod ka, uupo ka ng konti. Di ba? Mas nagiging productive. Ako, on my part, gano'n na, mas nagiging productive ako. Ewan ko sa inyo, kayo rin ba? Gano'n din ba kayo? Mas nagiging productive din ba kayo kapag solo lang kayo sa bahay? Or gusto nyo mas marami kayong kasama sa bahay? Or may kasama kayo sa bahay? Tubinagin! Sana maging maayos yung school years. Although yung mga kaklase pa rin naman ng Nicolette last year, yun pa rin naman yung mga kaklase niya. So, hindi ba, ang na-expect ko kasi magmi-mix yung mga sections. Kala ko kasi yung mga with honors, pagsasama-samahin na siya, para kasi grade 4 na sila eh. So, pag grade 4 na, baga tagisan na ng talino, para magkaalaman na para sa grade 6 kung sino talaga yung pinakamatalino. Pero hindi pa rin ganun yung nangyari. Sama-sama pa rin sila magkakaklase. So, bahala na siguro yung school mag-deliberate niyan kung sino talagang alam naman nila yan kung paano nila iaano. Excited na ba kayo sa pasukan, mga boundaries? Ako, excited in a way, pero nakakalungkot din kasi technically, mag-isa na naman ako dito sa bahay. Although, ayun nga, may advantages din. Kasi, pag mag-isa ka sa bahay, nagiging mas productive ka. Kaya lang, wala na naman akong kausap mo sa bahay. Kaya minsan, tumatambay din ako sa school, nakikipag-chikahan ako sa mga mommies doon sa school. Kasi para hindi naman ako mabobo dito sa bahay or mainip dito sa bahay. So marami rin naman akong friends na mga mommies sa school. Pag may food nga sa school ang ginagawa, tumatawag yung mga yan. Ate, come here, may pagkain. Pag may birthday, may kainan din doon. Pag may birthday yung mga bata or mga mommies, may mga napapakain din sa school. Although, may disadvantage din kapag masyado kang tumatambay sa school. Kasi nga, uso ang inggitan at intrigahan. Diyos ko, kailan kaya matatapos yung mga ganyan? Sana matapos na yung mga ganyan. Tatanda na. Sana maging matured na lahat at wala nang mga kaguluhan sa mundo. Gulo-gulo na nga ng politika. Pati mga nanay sa school nag-aaway-aaway pa. And so, eto na! Talent ko talaga ang magbalot ng libro. Kaya kung papansin niyo, mahigpit na mahigpit ang pagkakabalot ko ng libro. Kasi eto talaga yung mga hilig ko. Magbalot ng mga books, notebooks, at mga regalo. Yun talaga yung mga hilig ko. So, time lapse na tayo!
Isang oras at kalahati ko lang naman binunuto. Tapos na ako, 7 books done! And more to go. Next time, notebooks naman ang aking babalutin for the meantime. Thank you for watching. Thank you at sinamahan niyo ako magbalot ng libro ng isang batang makulit. Sana nag-enjoy kayo. Pinapanood akong magbalot ng mga books. At sana tapos na rin kayo magbalot ng mga books ng mga anak niyo. Thank you for watching! Bye! Mahiwagang salamin! Bye-bye! Ako nang gugulo sa kanya.